Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pilipinas kumita ng higit 5.3 trillion pesos mula sa sektor ng turismo ayon sa 2025 World Travel Tourism Council. Department of Health posibleng palawakin ang benepisyo para sa middle income contributors ng PhilHealth. Pilipinas muling pumangalawa bilang top exporter ng saging sa mundo. Panibagong death best trend sa Araneta Cubao Station, pinakilala ng LRTA. Junmar Fajardo, kauna-unahang Ramon Fernandez Trophy winner sa PBA Finals. At Pinay singer Arabel de la Cruz, Grand Champion sa Korean Singing Competition ng Veiled Cup. Sa ating unang The Better News ngayong araw, Care-Driven Regional Tourism. Ito ang naging panawagan ng Pilipinas sa mga miyembro ng ASEAN sa katatapos lamang na ASEAN Tourism Forum 2026 na ginanap sa Cebu City. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, magsisilbing gabay ang naturang pagpupulong sa direksyon ng turismo sa ASEAN, lalo na sa pagtitiwala, pananagutan at pakikipagtulungan sa mga komunidad. Ang mga detalyeng tinalakay sa forum sa report ni Mili Borja. Nanawagan ng Pilipinas sa mga miyembro ng ASEAN na itaguyod ang isang care-driven na agenda sa turismo na nakatuon sa pagmamalasakit, kalidad at kooperasyon habang formal na nagtapos ang ASEAN Tourism Forum o ATF 2026 sa Cebu. Sa kanyang keynote address, sinabi ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, tagapangulo ng ATF 2026, na ang pagtatapos ng forum ay hindi katapusan kundi simula ng isang pinagsamang pananagutan ng mga bansa sa rehiyon. Binigyan din ni Frasco na ang mga talakayan at kooperasyong nabuo sa loob ng mga nakaraang araw ay magiging gabay sa direksyon ng turismo sa ASEAN, lalo na sa pagtitiwala, pananagutan at pakikipagtulungan sa mga komunidad. Iniuugnay niya rin ang pagdaos ng ATF 2026 sa makasaysayang konteksto ng Cebu. Binanggit ang pamana ni Lapu-Lapu bilang sagisag ng dignidad at tapang at ang Senyor Santo Niño bilang pinagmulan ng pananampalataya at katatagan. Bilang ATF Chair, itinampok ni Frasco ang mga pangunahing kinalabasan ng forum, kabilang ang travel exchange na nagbigay daan sa direktang ugnayan ng mga destinasyon, buyers at tourism partners sa rehiyon. Ang closing program ng ATF 2026 ay tinampokan ng Pasigarbo sa Cebu na kultural na pagtatanghal na nagtampok sa Rosquillos, Palawod at Sinulog Festivals. Formal namang ipinasa sa Singapore ang pag-host ng susunod na ASEAN Tourism Forum sa pagtatapos ng seremonya. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, ang tagumpay sa sektor ng turismo. Nakapagtala kasi ng mahigit 5.3 trillion pesos ang Pilipinas mula sa tourism sector, batayan sa ulat ng 2025 World Travel and Tourism Council. Bukod sa malaking ambag na ito, muli ring napatunayan ng bansa ang pagiging global tourism powerhouse. Matapos naman maungusan ng iba pang bansa sa Southeast Asia. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange. Kumita ang Pilipinas noong 2025 na mahigit 91.8 billion US dollars o tumbas na mahigit 5.3 trillion pesos na mula sa sektor ng turismo. Base ito sa naging ulat ng 2025 World Travel and Tourism Council o WTTC na ayon sa Department of Tourism o DOT na ipakita ng nasabing sektor ang gampanin nito sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapatibay ng katatagan nito sa bansa. Kaya naman dahil dito, muli ring napatunayan ng bansa ang pagiging global tourism powerhouse nito na maungusan dito ang iba pang bansa
sa Southeast Asia. Kung saan pumangalawa sa bansang Indonesia na nakapagtala ng $71.7 billion na kita, habang pumangatlo naman ang Thailand na may $67 billion tourism income. Habang nanguna rin ang bansa sa rehiyon pagdating sa pagpaparami ng trabaho, siyang sumuporta sa mahigit 11 milyong Pilipino. Kung saan kung susumahin, higit kwarte ng kabuuang bilang ng mga manggagawa sa bansa ay nasa sektor ng turismo. Samantala, target naman ang kagawaran ng mapalawig pang flight destinations ng bansa kung saan magiging sentro ang Maynila sa Southeast Asia. Layo naman ng DOT na pagsapit ng 2030 ay kalahati ng mga turistang bibisita sa bansa ay manggagaling sa nasabing rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galagi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa turismo, dako naman tayo sa pangkulusugan. Posible namang mas palawakin pa kasi ng Department of Health o DOH ang pagbibigay benepisyo para sa middle income contributors ng PhilHealth. Kabilang na rito ang maayos na hospital accommodations at pagdaragdag ng PhilHealth benefit packages. Ang mga detalye sa report na ito. Inanunsyo ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa na posibleng palawakin at i-upgrade pa ang benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa mga middle income contributors. Ayon kay Herbosa, napag-usapan nila ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagbibigay ng mas maayos na hospital accommodation tulad ng rooms na may aircon at mas kaunting pasyente upang mas maramdaman ng middle class ang benepisyo ng kanilang kontribusyon. Layunin ng panukala na mapabuti ang serbisyo para sa mga miyembrong direktang nagbabayad ng premium. Iminungkahi rin na dagdagan ng PhilHealth benefit packages para sa mga ospital na magpapatapat ng zero balance billing kung saan wala nang babayaran pa ang mga pasyente. Matatanda ang inanunsyo kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipatutupad ang zero balance billing sa 87 DOH hospital sa buong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayon ng buwan ng Pebrero, ginugunita rin natin ang National Oral Health Month at kakambal niya ng pagsulong ng Department of Health na mas paigtingin ang kampanya laban sa tumitinding banta ng mouth disease sa bansa. Kabilang narito ang muling pagbuhay sa Oral Health Bureau. Narito ang The Veterans Report ni Arnold Herrera. Kasabay ng pagpasok ng National Oral Health Month ngayong Pebrero, formal nang inihain ng Department of Health o DOH ang panukala para maling buhayin ng Oral Health Bureau. Sa panayam sa Maynila, ito ang Pilipinas, inihayag ni Health Undersecretary Dr. Emmy Liza Perez Chiyong kung paano ito makatutulong na mapalakas ang oral health program sa buong bansa. So ngayon po, when I came into the department, nire-revive po natin yung Oral Health Bureau na bigla na lang pong nawala for number of years. So ngayon po, nasa DBM na po yung request namin as of last year. So yung tingnan po natin, hopefully by this year, mailabas na siya dahil pag nagkaroon po ng sarili or ma-revive po yung Dental Bureau ng Department of Health, ay mas makakalabi po tayo na mas malaking pondo para sa ating programang pangkalusugan ng bibig, hindi lamang po ng ngipin. Paalala ng opisyal, malawak ang sakop ng oral health at hindi lang ito nakakulong sa mga issue gaya ng pagkabulok ng ngipin na karaniwang hindi natututukan dahil sa takot ng publiko na sumalang sa dental procedures. Umaabot din daw ito sa mga seryosong sakit gaya ng gingivitis, periodontitis at oral cancer na hindi gaanong napapansin sa mga datos. Bilang tugon dito, hinimok ni Perez Chiyong ang publiko na samantalahin ang PhilHealth Oral Preventive Package na inilunsad noong 2024, hatid ang libreng oral examinations 2 beses kada taon, libreng palinis, fluoride treatment at pasta. Maaari itong ma-avail sa 87 ospital ng DOH at sa mga PhilHealth accredited care facilities. Paalala pa ng opisyal, bahagi ng overall health ang oral health, kaya't marapat lamang anya itong pangalagaan sa paraan ng simpleng pagsisipilyo ng ating mga ngipin. Dito po sa DOH, ang ating pong team ay tara na, may cleaning at fluoride pa. Saan ka pa? Diba po? Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, muling pumangalawa ang Pilipinas sa pagiging top exporters ng saging sa buong mundo.
Batay sa tala ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, aabot sa higit 2 milyong tonelada ng prutas na kanilang good source of potassium ang na-export ng bansa. Ang iba pang detalye sa report ni Dustin Bayog. Pumapangalawa na muli ang Pilipinas sa buong mundo bilang top exporter ng saging. Base sa ulat ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, umakyat sa ikalawang pwesto ang bansa sa global banana trade, habang top supplier naman ito sa Asia. Tumaas ng 26% o 2.93 million metric tons ang banana shipments ng bansa noong 2025 mula sa 2.33 million metric tons noong 2024. Nangungunang top exporter ang bansa Ecuador, pangatlo ang Colombia, na sinundan ng Guatemala at Costa Rica. Mababati noong 2023 na putol ng bansang Guatemala ang 6 na taong pagiging top exporter na bansa at maurong sa ikatlong pwesto dahil sa problema sa peste at pabagong-bagong klima. Samantala, kabilang sa mga bansa nag-aangkat ng 75 to 80% ng saging sa Pilipinas ay ang mga bansang Japan at China. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga commuter. Say hello to our newest best friend na si Joanna De Leon. Maingay man at walang humpay ang bugso ng mga tao sa Cubao at sa Quezon City. Isang panibagong kakampi naman ang makakaagapay ng publiko sa pagbiyahe. Sa anunsyo kasi ng Light Rail Transit Authority o LRTA, i-deploy si Joanna, isang communication support worker, upang maghatid serbisyo sa mga kababayan nating hard of hearing na sumasakay at bumababa sa Araneta Center, Cubao Station. Ayon sa LRTA, patunay ang pagsali ni Joanna sa LRT2 family sa isinusulong nilang inclusivity, hindi lang sa loob ng kanilang workforce, kundi pati na rin sa mga pasahero na kanilang sineserbisyohan. Sa mundo naman ng basketball, patuloy sa paggawa ng kasaysayan si San Miguel Beerman Junmar Fajardo matapos matanggap ang kauna-unahang Ramon Fernandez Trophy bilang Finals Most Valuable Player sa PBA Season 50 Philippine Cup. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Bihira para kay Junmar Fajardo ang magdagdag pa ng isang unas sa kanyang mahaba at makasaysayang resume. Subalit nagawa ito ng San Miguel Beerman Superstar noong linggo ng gabi. Ang big man mula Cebu ay hinirang bilang kauna-unahang nakatanggap ng Ramon Fernandez Trophy matapos magwagi ng Finals Most Valuable Player sa PBA Season 50 Philippine Cup. Madalas na ikinukumpara si Fajardo kay Fernandez na kapwa ay tinuturing na dalawa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Para sa 6'10" na center, isang malaking pribilehiyo ang muling mabanggit ang kanyang pangalan kasama ng kanyang idolo. Ang kampyonato ay ika-12 titulo na ni Fajardo, na lalong ilapit sa record na 19 championship ni Fernandez, ang pinakamarami sa isang manlalaro sa kasaysayan ng liga. Sa kabila nito, nilinaw ni Fajardo na hindi niya tinitingnan ang sarili sa paghabol sa isang individual na record, kundi sa patuloy na tagumpay ng kanyang kupunan. Sa pagkapanalo ng Ramon Fernandez Trophy, lalo pang pinatibay ni Junmar Fajardo ang kanyang pamana bilang isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagkantahan ng pag-uusapan, talagang hindi magpapahuli ang mga Pinoy. Muli na naman niyang napatunayan matapos magwagi ang singer na si Arabel de la Cruz sa isang singing competition sa South Korea. Ang tagumpay ng ating kababayan, panoorin sa report ni Showbiz Angel. #Pinoy Pride sa nagdaang VilCop Korea. Yan ay matapos itanghal na Grand Champion sa naturang singing competition si Laguna diva Arabel de la Cruz. Sa final round, nagpabilib ang Pinay singer sa kanyang rendition ng Feeling Good ni Michael Bublé. Tinalo nito ang mga singer mula South Korea, Laos, Thailand. Sa isang Instagram post kalakip ang picture, hawak ang trophy at bandera ng Pilipinas. Nagpaabot ng pasalamat si Arabel sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang VilCop journey. Kasabay niya, nagbalik tanaw ang mga awit sa lahat ng mga sinalihang kompetisyon noon hanggang sa nakamit na tagumpay ngayon. Ang VilCop ay isang singing competition kung saan tanging anino lamang ng mga contestant ang nakikita ng mga hurado. Bago sumabak sa international stage, si Arabel ay nanalong first runner-up sa The Clash 2025 ng GMA, habang lumaban din ito noon sa Season 2 ng Tawag ng Tanghalan ng Kapamilya Network kung saan umabot naman siya sa top 5. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama tayo muli bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.